Sa gitna ng hamon ng pamumuhay sa ibang bansa, hindi madali para sa maraming overseas Filipino workers at migrants ang maglakad ng kanilang legal na dokumento mula sa residensya, empadronamiento hanggang sa iba pang government requirements dito sa Barcelona. Dito pumapasok ang IAMIS. Bukod sa gabay sa pagpoproseso ng papeles, nagbibigay rin sila ng Spanish classes upang mas mapadali ang pakikisalamuha at paghahanap buhay ng mga Pilipino sa Spain. So, na-discuss na yung about sa health. Nagtatanong ako na, ma'am, ang tanong ko lang kay ma'am, pwede ba alimbawa, kasi ako, bilog ako sa Hospital del Mar, pwede ba ako maglipat sa hospital clinic? So sabi niya, may sakit ka? Sabi ko, meron ako may kidney disease. So sabi niya, ang bilis niya magsabi, tulungan kita, may sakit ka, tulungan kitang magkapapel. Pumunta ka sa Villarroel, numero 8, ganyan, sa Monday agad. So pumunta ako ng Monday, ayun, sabi agad niya, ibigay mo yung passport mo para magsita tayo, punta tayo sa may, doktor mo at saka sa social worker doon sa dyan sa may Raval kasi bilang ako sa North Raval. So ayun, pagpunta namin, nagkuha agad silang sita. So after 3 days, sinama niya ako ulit. Yun, kinausap niya yung social worker ko doon at saka yung doctor ko for me. So ayun, sabi ng doktor, para mabigyan ka ng tulong ng gobyerno, bibigyan kita ng reports tungkol sa health mo, situation mo. So ayun, ang bilis. Si ma'am talaga lang gumagawa lahat ng documents siya. So pumunta na kami dyan sa social worker sa may ayuntamiento dyan sa Raval. So ang bilis, sabi niya, ipinasa ni ma'am, si ma'am ang taga-translate, ganyan. So parang after 3 months, mayroon na akong mga ayuda from the government. So, doon ko nakilala si Tita Josie and sa kanya ko din nalaman na yun nga na merong Yamis. Malaking tulong siya, not financially, pero sa mga information na nakukuha namin kung paano mag-process ng ganitong klaseng paper, or if like katulad ko, single mother, may mga programs or mga pwede kaming puntahan para mas makatulong pa sa akin at saka sa anak ko. So lalo na ngayon, sa ngayon yung status ng namin dito sa Barcelona, mas naging maganda dahil sa tulong ng Yamis and syempre sa likod ng si Tita Josie. Lahat ng mga kinakailangan, lumalapit kami kay Ate Josie para manghingi ng tulong, mga sita, mga ganito-ganyan. So napakalaking tulong para sa amin talaga. Dahil doon, may nangyari sa estado ko dito sa Barcelona. So for me, para sa akin, okay, kasi ngayon na nakakapag-aral ako dahil sa Yamis, dahil kay Tita Josie, sa tulong niya. And hindi ko magagawa to kung hindi dahil kay Tita Josie and sa Yamis. Patunay ang mga kwentong ito na sa tulong ng pagkakaisa at malasakit, mas napapadali ang buhay ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Para sa marami, ang Yamis ay hindi lamang organisasyon. Isa itong tahanan at sandigan sa gitna ng hamon ng migrasyon. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng Yamis ang mga Pilipinong nangangailangan ng gabay at suporta na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang mabigyan ng tamang impormasyon at assistance. Para sa ating mga kababayan sa Barcelona, ang mensahe, hindi kayo nag-iisa.